Naaksidente? Ano nangyari? Um, Kinitkit sila ng truck at nayupi yung sasakyan ng dad mo. Sabi ng mga pulis, hindi daw nila alam kung sinasadya ba or hindi. Asan si Dad? Nasa Makati Medical Center. Bigla na lang kumilos yung paa ko paalis. Wala akong pake kung may trabaho ako. Basta iniwan ko na lang yun. Nagmamadali akong pumunta ng ospital. At habang hinahanap siya, nagdadasal ako na sana okay lang si Dad. Sana hindi ganun kalala yung mga tama niya. Tinuro sa akin ng isang nurse kung nasaan si Dad. At ang sabi niya nasa emergency room daw si Dad. Critical daw yung lagay niya kaya mas lalo ko nang lumo. Umiiyak ako sa isang tabi habang inaantay namin lumapit sa aking doktor. Are you Tristan Santiago? Yes, Doc. Ako nga po. Kamusta na po si Dad? Gising na po ba siya? Okay na po ba ilagay niya? Naging kritikal ang lagay niya. May namaong dugo sa utak niya dahil sa lakas ng impact ng pagkakabangga sa kanya. Ginawa namin ang best namin. May sakit din pala ang dad mo sa puso kaya mas lalo siyang nahihirapan. At suddenly, hindi niya na kinaya. I'm sorry. Dead on arrival ang pasyente. Hindi ko alam ang mga nangyayari. Panaginip lang ba to? Grabe naman siguro to kung pagsubok to sa buhay ko. No. Hindi yan totoo, Doc. I know him. Hindi siya basta-basta sumusuko. Please. Alam kong buhay pa siya. Iho, alam ko mahirap sa'yo bilang anak mawala ng isang magulang. Lumalaban ng dad mo pero hindi niya kinaya. Mahirap iho pero kailangan tanggapin. I'm sorry. I have to go. Umalis yung doktor habang ako umiiyak. At hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Feel ko hindi to totoo lahat. Feel ko panaginip lang. Pero sana nga panaginip lang. Mamaya ang burol ni Sir Crimson. Buong empleyado niya ang nagluluksa dahil sa pagkawala niya. Sobrang lungkot ng aura simula nung pinalita sa amin na naaksidente siya. Nasa office ako ngayong araw at simula kahapon, hindi ko makontak si Tristan. Bigla kasi siyang nawala kahapon. Pagbalik ko, wala ng tao sa office. Tinry kong kontakin yung number niya pero hindi niya sinasagot. Kahapon ko pa siya gustong bungangaan dahil pinabayaan niya na yung trabaho niya. Umalis siya nang walang paalam. Tapos ngayon, hindi ko alam kung papasok ba siya o hindi. Pero, isang oras na nakalipas pero wala pa din Tristan ang bumubungad sa akin. Yari talaga to sa akin pag nakita kami. Habang nakatitig ako sa laptop ko, bigla akong napaisip na, sino kaya ang papalit sa pwesto ni Sir Crimson? I think kamag-anak niya? Or siguro kung may anak siya, pwedeng anak niya yung pumalit. Hi sis, Bakit nandito ka? wala lang. Nasaan pala si Tristan? Inutusan mo ba? Hindi. At gigil na akong pagalitan siya. Bakit? Ano ba nangyari? Kahapon iniwan ko siya dito at pagbalik ko wala na siya. Hanggang ngayon hindi pa din nagpapakita sa akin yung taong yun. E di, tawagan mo. Yan nga problema eh, hindi niya sinasagot. Nag-away ba kayo bago siya mawala? Of course not. Okay kami kahapon, wala kaming pinag-awayan. Gusto lang ata takasan trabaho niya. Hindi porket okay na kami, lolo-loko na siya sa trabaho niya. Wow, Gina G. Kape ka muna para lumamig yung ulo mo. Since hindi naman sumasagot si Tristan, nagpasundo na lang muna ako sa driver ko.
Tinatawagan ko nga number niya pero wala talaga. Kahit nga text, wala eh. Nakakatampo lang kasi nakakaya niyang hindi ako kausapin ng buong araw. Kahit update, wala eh. Ano ba nangyayari sa lalaking yun? Day 2 at wala pa din akong update kay Tristan. Nagsisimula na akong mag-alala. Sana okay lang siya. At sana nasa mabuting kalagayan siya. Ang boring ng mag-isa sa office kaya pinapunta ko muna si Olivia sa office para naman may nakakausap ako. Hindi pa din siya nagpaparamdam. Halate, sino? Nakakatakot ka naman. Buang, si Tristan tinutukoy ko. Puntahan mo kaya sa bahay nila? Di ko alam kung saan. Ha? Paano hindi? Ang alam ko bago na yung bahay na dinitirahan niya ngayon. Ask mo si Sean. Tropa niya yun eh. Hindi na sila magtropa ngayon. Ano balak mo gawin? Wait, may naisip ako. Tumayo ako para puntahan si Emily. Baka kasi may alam siya tungkol kay Tristan. Since tikit naman siya ng tikit kay Tristan. Ma'am Gwen, bakit po? Si Tristan. Po? Hindi ko po alam. Hindi ba kayo nakikita? Hindi po eh. Wala kayong pinag-usapan? Wala po since busy din po siya. Bakit po? Siguraduhin mo lang. Hindi ko siya makontak simula nung Sabado. Nawala na lang siya bigla at hanggang ngayon hindi pa din siya nagpapakita. Are you sure na wala kang kinalaman doon? Ha? Wala po talaga. Kahit sa akin din naman po hindi po siya nagpapakita. Ewan pero ako lang ba? Para siyang may tinatago. Dinedma ko na lang yung feeling na yun. Okay naman na ako sa naging sagot niya. Ang mahalaga, hindi sila nakikita ni Tristan. Iniwan ko siya at bumalik na lang ako sa office. Saan ka nagpunta? Kay Emily. Tinanong ko lang kung nakausap niya si Tristan. Ano sabi? Hindi daw. I think may tinatago siya. Ano? Ewan. Pero basta, that feeling ko lang. Gusto mo bang bisitahin si Sir mamaya? Oo, bala ko naman talaga. Sabay na tayo. Nagpasundo ako sa driver ko at sumabay si Olivia papuntang purol ni Sir Crimson. Saglit lang ang naging biyahe. Nang makarating kami, may mga sasakyan sa labas ng gate. At pagpasok ko, hindi naman ganun karami ang tao. Medyo tahimik sa loob. Nilibot ko yung mata ko at may napansin akong isang lalaki. Nakatalikod siya sa amin at isa siyang nakaupo sa harap. Nakatitig siya mismo sa kabaong ni Sir Crimson. At siya lang yung bukod tanging nag-iisa at tulala. Girl! Is that Tristan? Lumapit ako ng konti para makita yung mukha niya. At nung nakita ko, nagulat ako kasi anong ginagawa niya dito? Tristan? What are you doing here? Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.